Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1098 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin? Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa Baltigo kung nasan yung base ng Revolutionary Army. May nag-report nga dito na kailangan nila ng backup sa South Blue. Kasi nga daw ay nahihirapan yung mga kasama nila dahil ang dami nga ang kalaban. Sumagot nga dito si Ivankov na hindi daw nila kayang pumunta doon dahil nahihirapan din daw sila sa pwesto nila at inaasikaso pa nila yung mga nasugatan sa Goa Kingdom. Bigla naman sumagot si Kuma na siya na lang daw. Pinigilan naman ni Ivankov si Kuma dahil nga bigla-bigla na lang daw itong sumusugod. Simula daw nung nangyari yung insidente na yon, nakarating na agad si Kuma doon sa South Blue. At nagulat nga yung mga kalaban nila dahil sino daw yung malaking tao na yon. Galit na galit nga yung mukha ni Kuma dito at naalala niya yung nangyari kay Genie na kinuha nga ito ng Celestial Dragon dahil nagkagusto nga ito kay Genie at dinala ito sa Marjowa. Pagkaraan ng pagtulong ni Kuma doon sa South Blue ay natalo na nga nila lahat ng kalaban. At yung mga tao nga doon ay masaya dahil pagkatapos nga daw ng 3 taon na paghihirap, nakalaya na sila dahil nga sa tulong ng Revolutionary Army. At kinilala nga ng mga tao yung Revolutionary Army na mga bayani. Itong si Kuma naman ay nagsabi na kay Dragon na babalik na siya sa barko dahil nga sa sobrang pagod. Nakatangsin at 2 taon pagkatapos ng pagkidnap kay Genie para nga maikasalto sa Celestial Dragon ay meron nga ditong bangka na parang papunta kung saan at sinasabi ng tao na andon ay malapit na nga daw sila na binabanggit pa nga yung pangalan ni Bonnie. Pagkatapos nga nito ay merong nagsabi kay Dragon na nasa linya nga daw si Genie. Nagulat nga sila Dragon at kasama pa nito sila Ivankov at si Kuma. Sinagot nga nila yung tawag at nagsalita nga si Genie at tinawag nito si Kuma na sa wakas nga daw nasa lupa na siya ulit. Ayaw na nga daw ng mga yon sa kanya at pinalaya siya dahil nga nagkasakit nga daw itong si Genie. Napakaswerte nga daw niya. Napatanong naman si Kuma na may sakit. Sabi pa ni Genie na gusto nga daw niyang makita silang lahat pero mukhang ito na yung huling paalam niya. Nagulat nga si Ivankov sa sinabi ni Genie. Sabi naman ni Kuma na ano daw bang sinasabi ni Genie? Nasaan daw ba ito? Makakapunta nga daw siya agad doon. Akala nga daw ni Kuma na hindi na niya makikita si Genie. Sabi naman ni Genie na nagsusorry nga ito kay Kuma pero malapit na nga daw siyang mawala. Natutuwa nga daw itong si Genie na nag-aalala si Kuma sa kanya pero ayaw nga nito na makita siya ni Kuma na may sakit. Tinawag nga nito si Dragon at si Ivankov na napakabait nga daw ni Kuma at sila na ang bahala dito. Nagmadali nga si Kuma at mukhang alam niya kung nasan si Genie. Sa huling salita ni Genie ay sinabi nito na mahal nga daw niya si Kuma mula noon hanggang ngayon. At doon na natigil yung tawag. Nakarating na nga si Kuma sa Sorbet Kingdom. At hinanap nito si Genie sa simbahan. Sinabi ng mga matatanda na andon nga daw si Genie pero mukhang hindi na daw umabot si Kuma. Ganon nga daw yung nangyari kay Genie nang masinaga nito ng liwanag ng araw. Yung mukha nga daw nito at yung buong katawan ay naging kulay blue at yung balat nga daw nito ay kasing tigas na ng bato. Makikita nga natin dito yung kalagayan ni Genie na may mga parang peklat na at unti-unti nang umiiyak si Kuma dahil nakita niya na ganon si Genie at naalala niya lahat ng masasayang sandali nila ni Genie. Sinabi pa ng mga matatanda na tiniis nga daw ni Genie yung init ng araw at yung konting oras nito para lang makatawid sa dagat at makauwi siya doon sa kanila dahil nga gustong gusto nito maging safe yung anak nitong si Genie. At ito na nga yung baby na si Bonnie at sinabi ni Kuma na magpahinga na nga daw si Genie, siya na ang bahala kay Bonnie. Ilang araw ang lumipas, inalagaan na ni Kuma ang batang Bonnie. Pinapainom nga nito ng gatas yung baby. Pero hindi nga marunong si Kuma. Pinapagalitan nga ito ng mga matatanda dahil mali nga daw yung pagpapainom ng gatas ni Kuma. At sinabi pa ng mga ito na wag nga daw tatabihan ni Kuma si Bonnie dahil baka madaganan ng malaking katawan nito, yung maliit na bata. Bigyan nga daw nito ng maliit na higaan at lagyan ng bakal para safe. At makikita na natin itong si Bonnie, malakas uminom ng gatas. At naaalala nga ni Kuma itong si Genie kay Bonnie na malakas kumain. At yun nga, pinalaki ni Kuma si Bonnie. At sabay nitong ginagawa yung pag-alaga at pagtulong nito sa mga tao. Makikita din natin dito yung pag-training ni Kuma kay Sabo. Ilang araw ang lumipas, bumisita nga yung mga kaibigan ni Kuma at nakita nila yung simbahan na nakatakip lahat ng bintana at walang liwanag na pumapasok. Sinabi naman ni Kuma na isara nga daw nila yung pinto at pinatingin yon kay Bonnie. Tinuro ni Kuma yung parang marka malapit sa mata ni Bonnie. Meron nga doon parang mga bato at nakita nga yun ng dalawa at sinabi ng mga ito na parang parehas ito nung nangyayari sa nanay ni Bonnie na si Genie. At nagmadali na nga yung dalawa para tumawag ng doktor kung sino-sino na ngang doktor ang tumingin kay Bonnie. Pero hindi nga alam ng mga ito kung ano ang nangyayari kay Bonnie. Dahil nga doon sa nakita ni Kuma ay nagdesisyon nito na umalis na sa Revolutionary Army at sinabi nga nito na may sakit si Bonnie. Nagulat naman si Ivankov na sinabi ni Kuma na nagkaroon din si Bonnie ng sakit ni Genie. Sabi naman ni Kuma na hindi daw niya alam kung tama na umalis siya pero mas okay daw na dapat andun siya sa tabi ni Bonnie. Sabi naman ni Dragon na okay lang daw yun, hayaan daw ni Kuma, gagawa daw
daw siya ng paraan. Hahanap daw siya ng mga doktor para makatulong kay Kuma. At nagpasalamat naman si Kuma kay Dragon. 5 years old na si Bonnie dito. Binubuli nga si Bonnie dahil nga hindi ito nakakalabas sa simbahan. Kasi nga may sakit ito. At syempre kilala natin si Bonnie na astig kaya ginawa niya ito. Doon sa mga bata na makukulit, tinadyakan pa sa mukha ni Bonnie yung isang bata. Nag-alala nga itong si Kuma dahil muntik nang maarawan si Bonnie. Dahil bawal nga daw itong masinagan at kahit nga daw doon lang sa tapat ng pinto ay bawal. Kasi nga sasakit yung balat nito. Sabi naman ni Bonnie na alam naman daw niya yon. Wag na nga daw mag-alala yung tatay niya at maging malungkot. Dahil ayaw nga daw nitong si Bonnie na ganun si Kuma. Niyakap naman ni Kuma si Bonnie dahil napakabait daw na bata. Nakwento naman ni Bonnie na binubuli siya nung mga bata na yon dahil dun sa bato na nakalagay sa mukha niya. Ang pangit daw ba tingnan nun? Sabi naman ni Kuma na yon daw mga jewels niya. Inggit lang daw yung mga yon. Natuwa naman si Bonnie na ganun daw ba at ngumiti na ito. Nagkwentuhan nga yung mag-ama at tinanong ni Kuma si Bonnie kung saan ito gustong pumunta kapag magaling na to. Sabi naman ni Bonnie na narinig na daw ba ni Kuma yung tinatawag na Sky Island. Nagulat naman si Kuma na yung lugar daw ba na nasa langit. Sabi naman ni Bonnie na oo, yon daw. Nabasa daw kasi ni Bonnie yon sa libro. Napakalapit daw nun sa araw, baka makita daw nila doon si Nika. Yon daw yung gusto ni Kuma, di ba? At sumayaw-sayaw na si Kuma sa tugtog ng Drums of Liberation. Sabi naman ni Kuma na maganda nga daw puntahan yon. Pwede daw silang pumunta doon kapag 20 na si Bonnie. Pero saan daw gustong pumunta ni Bonnie pag nag-19 to? Sabi naman ni Bonnie na sa Fishman Island naman daw. May dumating nga na doktor sa simbahan na tiningnan si Bonnie. Sinabi nito na yung sakit ni Bonnie ay tinatawag na Sapphire Scale. At hindi na nga daw ito magagamot. Sinabi naman ni Kuma na pwede daw ba na wag maingay yung doktor. Sabi naman ng doktor na nitong mga nagdaang araw nga daw ay hindi pa napapansin ni Kuma. Pero mas lumalaki nga daw yung mga bato na nasa balat ni Bonnie. Kapag nababad nga daw sa liwanag ng araw o buwan, kahit nga daw mag-ingat pa para hindi masinaga ng liwanag ay di pa din daw maiiwasan, nakakalat pa din sa katawan yung sakit. Wag nga daw magagalit si Kuma, pero itong si Bonnie nga daw ay tatagal na lang ng 5 taon. Maswerte pa daw ito kung makakaabot ng 10 taon. At sa ngayon nga daw na technology ng mga doktor ay hindi pa nga din daw nila malaman kung ano talaga ang gagawin sa sakit ni Bonnie. Naiiyak na nga si Kuma sa balita ng doktor dahil nga 10 taon na lang ang itatagal ni Bonnie. Pagkatapos noon, pumasok na si Kuma sa simbahan at dito na nga siya ginulat ni Bonnie. Akala nga daw ni Kuma tulog si Bonnie. Sabi naman ni Bonnie na narinig nga daw niya lahat na hanggang 10 taon lang. Sabi naman ni Kuma na pag nag-10 taon na daw si Bonnie, hindi daw niya alam yung sinasabi nito. Sabi naman ni Bonnie na si Kuma daw yung nagsabi, pero bakit daw umiiyak ito? Sabi na lang ni Kuma na oo daw kapag nag-10 na siya. Tungkol nga daw yun sa sakit ni Bonnie. Sabi ng doktor na tatagal pa daw yung sakit nito hanggang mag-10 nga itong si Bonnie. Sabi naman itong si Bonnie na ang tagal naman daw nun, mukhang puro tulog lang daw gagawin itong si Bonnie. Pero ibig sabihin daw nun, gagaling na siya pag nag-10 na siya at makakagala na sila. Tama daw ba? Sabi nga ni Bonnie. Sabi na lang ni Kuma na oo daw, gagaling na itong si Bonnie pag nag-10 na ito. At natuwa naman si Bonnie na nagsinungaling na nga itong si Kuma. Ilang araw ang lumipas, biglang dumating yung mga matatanda at binalita na bumalik na daw yung siraulong hari nila na si Bekory. At binabalak na naman ito na sirain yung lugar nila at sunugin yung mga bahay ng mga tao na andon. Nagulat nga si Kuma sa balita na yon. End of the chapter. Okay, isang chapter na naman na malungkot. Nalaman natin yung nangyari kay Jeannie at sa sakit ni Bonnie. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!